Hello, Scorpio Collective. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ako po si James. Ito po ang inyong weekly reading for June 15 to 21. Ano po naghihintay sa inyo? Alamin natin. But first, ihanda mo na Scorpio kung meron kang isang tanong. Nako, bumabagabag ba sa iyo yan? Gusto mong masagot? Hawakan mo yan. Sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. So, antabay po kayo dyan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Scorpio ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, wow. Tapos na. Lumabas na si Sun card. This is really a happy card. Congratulations. So mga Scorpio, congratulations for the week. And salamat po ha sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So sa mga new subscribers natin, hello. Welcome po sa ating channel. And please share this video para po marami pang makapanood. And please do not skip your ads ha. Malaking tulong po sa akin yan. In your background, meron kang the Queen of Wands o Scorpio. Ngayong linggong ito, kailangan mas confident ka. Kailangan yung parang believe ka sa iyong sarili. Maging delulu ka for once. Okay? Because that will be your superpower para ma-achieve yung isang bagay ngayon. Think positive, okay? Huwag ka na makikinig pa sa sasabihin ng iba or sa mga mapanghusgang mata ng iba. Huwag ka na ring mahiya, no? Kailangan ngayon palaban, matapang, madiskarte, and full self-esteem ang meron ka dapat because this is your time to make it happen. Okay? So, in your core energy, you have the Sun card. Sabi ko nga, tapos na to. This is a happy reading. Sun is a big indication of a happy news. Happy endeavor. Happy outcome para sa isang bagay. Kung meron kang inaasikaso or pinoproblema, asahan mo na maganda ang outcome nito para sa'yo. Some of you ay may time ngayon to go out, enjoy the sun, may mga mabibigat na biglang gagaan, may biglang bibili sa dati ay patenga-tenga, merong papabor sa'yo na isang bagay na akala mo talo ka pero yun pala sa'yo ibibigay. So expect mo this week yung mga happy encounters, happy results, and a happy development sa mga bagay-bagay. Kung medyo masama ang pakiramdam mo ngayon, asahan mo yung pagganda, pagbuti, and you feel so alive today. Congratulations. Sun card, the Three of Pentacles. Sabi dito, may mga taong tutulong sa'yo or makakaagapay mo para gumaan yung ginagawa mo ngayon. Kung dati parang hirap na hirap ka, kung dati nasa isang maling grupo ka, nasa maling community ka, pero now nakita ko na you will find your tribe, you will find your people, and these people will bring out the best in you. Parang mahawa ka ng kanilang galing, ng kanilang kisig, ng kanilang talino or kanilang power, di ba? So, nakita ko dito, you're with the right company, you're with the right people, and they will help you reach your potential para makuha mo yung gusto mo at kaligayahan mo. Congratulations, okay? Kaya importante dito, Scorpio, makisama ka, makibagay ka, and magtulungan. Dahil yun ang pinakamabisang paraan para maganap yung gusto mong mangyari. Okay? So, Scorpio, ano ba tong mga balak mong gawin ngayon na gusto mong ipanalo, gusto mong magkaroon ng magandang resulta? Nakakita ko ng isang negosyo at kailangan yung magtulungan, parang ganun. So, congratulations. I-comment mo na yan sa baba, i-manifest natin para matupad. Alam mo, marami na nag-comment sa akin na sabi nila natupad daw yung kanilang sinulat sa ating comment section. So, write it down too para mangyari sa'yo. In the area of what you need to focus on, meron kang the Six of Swords.
Sabi dito, mag-focus ka sa pag-abante, pag-andar. Huwag mong tambayan yung problema. Kung may issue man siya, let go, let go. Punta tayo dito, andar tayo dito. Kung nagalit yung boss today, hayaan mo lang, move forward, move forward. Huwag mong hahayaan na mag-swell or lumaki or i-big deal yung isang bagay. Always choose to move forward. Hindi dapat makabawas sa'yo yung mga nangyayari. Okay? Kapag ganun yung mindset mo, aandar ng mabilis yung mga nasa paligid. Six of Swords, the Devil card, yes. Sabi dito, kung ano man yung mga toxic sa paligid, toxic yung coworker, toxic yung kaibigan, toxic si boss, toxic si kapitbahay, magulo yung ganito, magulo yung ganyan, iwas, iwas, iwas. Hindi mo kailangan na makipag-umpo ka ng bato sa mga yan. Hindi mo kailangan pumatol. Hindi mo kailangan harapin. Ang kailangan mo lumaya ka, lumayo ka sa kanilang impluensya para hindi ka mahawaan ng kanilang frequency. Okay? Halimbawa, ngayong linggong ito sa GC, ay talaga nagkichismisan yung mga kaibigan mo about negative people. Nako, layo ka dyan. O kaya sa work, no? Kapag papasok ka ng umaga sa locker pa lang, naririnig mo na yung chismisan about you, iwas ka. Para hindi maapektuhan yung para sa'yo. Huwag mong hayaan na pababain nito yung self-esteem, yung tiwala mo sa iyong sarili, at yung pagmamahal mo sa iyong sarili. Kayang-kaya mong kumawala dyan. Okay? So Scorpio, anong buwan ka ba pinanganak? Ikaw ba'y October Scorpio or November Scorpio? Comment down below. Paramihan kayo ng Team October and Team November. Okay po. In the area of what you need, meron kang the Death card. Death card is all about natural end. 'Di ba? Hayaan mo nang matapos yung dapat matapos. Tigilan yung mga dapat tigilan. And i-prioritize mo yung alam mong mas importante sa'yo at mas valuable sa'yo. Nakita ko dito na hindi mo na kailangan i-please pa yung mga taong yan. Hindi mo na kailangan makiusap o magmakaawa or lumuhod. Pag alam mong dapat nang maputol, let go mo na. Okay? Because something new is arriving. Sabi ko nga, if something ends, ito na yung start ng pagpasok ng bagong bagay. Kaya kung nakahawa ka pa rin dyan, nakakling ka pa din, kahit hindi mo na kaya, bitaw na. Para nang sa ganon, pumasok na sa'yo yung para sa'yo. Okay? Mag-transform ka na ngayon. Halimbawa, dapat nang tigilan yung maling pagkain sa gabi ng junk food para mag-evolve na yung life mo. O kaya dapat nang tigilan, putulin yung isang trabaho na wala naman akong kontrata, tapos hindi pa ako nababayaran on time. Panahon na para i-let go at pumasok ka sa isang fulfilling and bagong bagay na alam mong doon ka uunlad. Okay? Parang mga ganon. Example din, yung iyong sideline na ukay-ukay talagang isang buong buwan na walang kita. Baka panahon na para mag-evolve at harapin yung pagbabago. Okay? Death card, the Hermit card. Hermit card is all about you enlightening your life. Marami kang hinahanap. Marami kang gustong makuha. Marami kang gustong masagot. Gusto mong mahanap talaga yung para sa'yo. Pero sabi dito, paano mo mahahanap kung hindi mo pa rin tinitigilan yung mga mali? 'Di ba? Lagi mong sinasabi, gusto ko 'yun, pangarap ko 'yun, sana makita ko na yung ganyan, sana mahanap ko na yung ganyan. Pero paano siya darating kung nakatali ka pa rin sa mga pinanghahawakan mong mali? 'Di ba? So shine your light. Sabi dito, alam mo sa puso mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung kailangan mo, kung ano yung para sa iyo. Yun ang dapat mong puntahan. Yun ang dapat mong pagkaabalahan. Okay? And panahon na para kumawala ka sa isolation mo. Masyado ka nagkukulong, masyado kang mahihiyain, masyado kang nangangamba na baka husgahan ka, baka i-judge ka ng mga yan. Meron kang tinatago Sabi mo, ay ayokong sabihin, ay ayokong ipakita sa kanila, ay ayokong i-share sa kanila kasi baka mamaya husgahan ako. Kakatago mo niyan, walang nangyayari. So tama na ang hiya, shine, show the world para matapos na yung suffering mo at mapuntahan mo na talaga this time yung magsisimulang biyaya para sa'yo. Okay?
In the area of what's affecting your current energy, meron kang the World card. World card is completion. Natapos mo na, nakompleto mo na, kaya sobrang saya mo. Makalarga ka na sa pupuntahan mo, may approval na, may go signal na, nagbukas na yung pintuan. Kasi nga nakompleto mo na. Kaya kung ano man yung mga dapat mong kompletuhin ngayon, lakarin mo na yan. Kung kailangan na ng documents, interview, additional picture, additional permit, lakarin mo na. Para makalarga ka na sa isang productive, matagumpay, at very, very work-driven na opportunity para sa'yo. Okay? Narinig ko din, i-close mo na yung past chapter mo. Hanggat hindi mo sinasara yung nakaraan, mahihirapan kang yakapin yung bago. Dahil babalik at babalik yung nakaraan. Kasi nga hindi mo sinara ng maayos. Example, hindi mo sinara yung dati mong work, may mga nakabinbin pa. Kaya ngayon, nahihirapan ka mag-focus sa bago dahil tawag ang tawag yung dati. Sabi, huy, Scorpio, meron ka pang naiwan dito. Scorpio, hindi mo pa to napirmahan. Ganyan-ganyan. So make sure na sarado yon. Para wala nang balikan, hindi ka na magulo sa bago. Okay? Narinig ko rin, come out of your shell, okay? Walang mangyayari kung nandyan ka lang sa limitadong space. Believe in yourself, have confidence na kaya mong puntahan at gawin yung bago. World card, the Five of Swords. Alam mo, huwag ka nang magpaka-bitter pa sa past. Kung ano man yung pain na nangyari doon, hayaan mo na. Lesson na lang yun. Huwag mo nang buksan pa yun na parang sugat na ayaw maghilom dahil hindi mo ginagamot. Hinahayaan mo lang nakabukas yung sugat at nahahanginan, di ba? Sasabi dito, i-close mo yung sugat, hayaan mo na yun kung nasaktan ka doon, kung napahiya ka doon, kung inutakan ka doon, kung nilamangan ka doon, hayaan mo na. Ngayon, be hopeful to a new change. Be hopeful sa bagong buhay. Yun ang isipin mo. Isipin mo na lang na, sige na nga, worth it na lahat ng yun. Okay na pala. Naka-move on na ako. And then, saka tayo lilipat sa bago. Hindi ka pwedeng lumipat ng marami kang hang-ups, ng marami kang resentment, ng marami kang puot at pagka-bitter na ganyan. Kasi kapag ganun ka pa din, babalik at babalik sa'yo yung same problem na ito. Babalik siya sa muka ng iba or sa ibang sitwasyon. Kaya kailangan i-close na yan para totally makaabante ka. Okay? In your near future, meron kang the Nine of Wands. Sa near future, yung isang bagay na paulit-ulit-ulit mong ginagawa, matatapos mo din. Nakita ko dito kung meron kang pinapagawang bahay, meron kang kinukumpuni na kotse, o inaasikaso na pabalik-balik ka na, paulit-ulit yung problema, matatapos mo na rin yan. Okay? Panahon din daw to, Scorpio, para sa'yo na barikadahan yung property mo. I don't know why, parang kung meron ka mang kapirasong lupa o kapirasong hatian, kailangan maglagay ka daw ng bakod. I don't know. Very specific ito para sa isang Scorpio dyan. Sabi sa akin, pabakuran mo na yan. Para hindi may trespassers, para hindi malito kung kanino ba yung kanino. Okay? Kahit barbed wire lang yan at saka kahoy. Ang importante may harang. Okay? Nakita ko rin dito na meron kang isang bagay na marirealize mo na, ay, ganito pala yung dapat kong gawin. Example, meron kang inaasikaso na isang trabaho. Tapos pabalik-balik ka, binabato-bato ka kung saan ka dapat pumunta, pabalik-balik, ganyan. Marirealize mo, ay, ganito pala yung mali. Ito pala yung kulang. Ganito pala yung dapat kong asikasuhin. Mafi-figure out mo kung ano yung mali sa sistema, kung ano yung mali sa proseso, and bam, kapag natama mo na, matatapos mo na yan. Okay? Congratulations. Nine of Wands, the Page of Wands. Yes. Here, sabi ng yung spirit guides, mag-i-end na rin yan. Kasi maliliwanagan ka sa tamang paraan. Parang, ay, ganito pala. Ano ba yan? Nagsayang ko ng maraming oras. Ganito pala dapat yung action. Ganito pala dapat yung diskarte. So, do not give up. May hope ka pa. Alam ko, pagod ka na. Nahihirapan ka na. Pero makakaisip ka rin ng isang paraan na swak na para sa'yo para matapos na yan. Okay? Congratulations. Huwag ka mangangamba. Okay pa yan.
In your challenge, meron kang the moon card. Okay, sabi dito, huwag kang papatakot doon sa mga tanong mo. Kasi hindi naman lahat ng bagay kailangan mong mahanapan agad ng sagot. Okay? Iniisip mo agad, naku, paano ako doon? Kapag lumipad ako papuntang Korea, paano to? Paano yan? Paano yun? Kung hindi mo masasagot ngayon, okay lang. Hindi mo kailangang ubusin ang oras mo kakaisip sa solusyon or kakaisip sa nangyayari. Hinuhulaan mo yung 2 months from now or yung dapat kong makita agad sa lugar na yon kapag pumunta ako doon. O kapag ba pinasa ko to, ano kaya sagot? Huwag mo na agad pahirapan ang sarili mo. If you believe na kaya mo, manalig ka. If you are trusting God sa iyong destinasyon, kapitan mo yon. Your intuition, your faith, sapat na yan para dumiretso ka. Kahit malubak, kahit may hirap, kahit wala kang pinanghahawakan, kahit wala kang kasiguraduhan, if you know na tama to, idiretso mo. Okay? The moon card, the Hierophant. It's all about you having this higher knowledge, higher accountability, and commitment sa isang bagay. Na kahit lubak-lubak ito, kahit na ilang beses akong sumadsad, nahirapan, gumapang, kung alam ko sa sarili ko na kailangan ko tong panindigan, papanindigan ko to. Okay? Sabi rin dito, meron kang mentor, meron kang taong makakatulong sa'yo para umagapay sa journey na ito. So, huwag kang mahiyang tumanggap ng kritisismo, payo, puna, kasi makakatulong yan sa'yo para makalarga ka. Okay? In your fortune, meron kang desert passage, trust there's a divine plan. O sabi dito, talagang manalig yung sa Diyos kasi meron siyang plano sa'yo kung bakit mo dinadaanan tong disyertong ito. Kung bakit mo dinadaanan tong mahirap na bagay na ito na napakalabo. May dahilan, may plano ang Diyos. So manalig ka dyan. Okay? In your fortune, meron kang the 5 of Cups. Uy, napakaganda. Makakapag-move on ka na daw. Sa mga kumaharap dyan ng heartbreak, rejection, disappointments, o pagkalagapak, pagkabokya, sabi dito, ending na ito. Dahil may papasok na mga bagong bagay, nagpapanumbalik ng confidence mo. Parang yes, may chance pa ako. Yes, may bagong bagay. Ngayon, parang gumagana na ulit yung pag-asa, yung sigasig, yung paniniwala na parang may chance pa ako sa buhay. At huwag mo nang iyakan yung past dahil dapat dito ka na nakatutok sa mga bagong bagay. Kung ano man yung mga mali noon, mga pagkatalo noon, kunin mo lang yung lesson doon para mapabuti mo yung bagong landas ngayon. Itong redirection na ito, Scorpio, yakapin mo to. Kasi ramdam ko talaga na iniwas ka ni God sa mga maling bagay, kaya napurnada yung past. Okay? Ito talaga yung para sa'yo this time. Kaya magkaroon ka ng malalim na gratitude kay God for this redirection. Okay? 5 of Cups, the Moon card. Yes. Si Moon card, sabi niya, hindi mo kailangan ng assurance. Hindi mo kailangan ng malinaw na sagot. Kapag alam mong panahon na. Pag alam mong itong dumating na to, na bagong biyaya, hindi ako sure ha, hindi ako kumbinsido dito ha, pero I feel like this is for me. Yakapin. Okay? Because soon, balang araw, all of your questions will be answered. At mapapasabi ka na lang na, ay, buti pala nilaban ko. Ay, buti pala kinapitan ko. Ay, buti pala nagpakatapang ako. Because naging mabuti ang lahat para sa akin. Everything will make sense soon. Okay? In your divine messages, you have be bold and make the first move. Sabi ko nga, maging matapang ka, maging palaban, maging mataas yung self-esteem and charge forward on something new. Ito na yung time mo para umikot yung bagong cycle at makapasok ka sa new portal of your life. Huwag nang nega, huwag ka nang masyadong mag-isip ng mga maling bagay, kayang-kaya mo to. In your divine messages, you have the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, sabi dito, malaki yung chance mo na mag-multiply ang kaperahan, lumago ang negosyo, lumago yung endeavor mo na yan. Kaya kung ano man tong isang beautiful news o beautiful opportunity, hawakan mo daw mabuti. Make sure
na hands-on ka dyan. Make sure na lahat ginagawa mo, nakatutok ka para ito'y patuloy na lumago in your favor. Simula ngayon, hindi ka na mawawalan. Okay, congratulations. Queen of Pentacles, the Hanged Man. Oh, sabi dito ng yung spirit guides, sa tuwing may problema sa inaalagaan mo, sa pera mo, sa trabaho mo, palagi mong tignan sa ibang perspektibo. Na parang, ay, ano ba tong problemang to? Bakit hindi ko ma-solve? Teka nga, tignan ko sa ibang anggulo. Baka nandoon, baka doon ko masundot yung tamang solusyon. Okay? Parang, kapag meron kang susi at hindi gumagana sa doorknob, ibig sabihin, baka mali yung susi mo. Mali yung paraan mo. So maghanap ka ng ibang paraan para ma-solve mo pa rin. Okay? Huwag ka basta-basta susuko na lang. Kasi baka naman ibig sabihin lang ng spirit guides mo, mali ang paraan. Ito dapat. Okay? Ganon ang isipin mo para patuloy na lumago yung kaperahan, yung abundance, and resources mo. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have February. O mga Scorpio, meron ba kayong special occasion kapag Pebrero? Halimbawa, birthday ng kapatid, anniversary, or birthday ng magulang? Kung yes po, ibig sabihin, this reading is for you. Kung wala naman, meron daw po kayong milestone pagdating ng Pebrero. You also have man, meron daw pong lalaki sa buhay mo na kailangan mong kausapin ngayon, may concern daw sa kanya, no? Another message of fair woman, lalaki at isang maputing babae. Maaring puti ang buhok, blonde, or mistisa siya or maputi siya, may concern din daw sa kanya. You also have casket, someone going out of your life or end of a situation. Meron daw pong pagkatapos talaga ng isang bagay at ready ka nang pumunta sa mga pagbabago. Congratulations. Ang outcome ni Scorpio for June 15 to 21, the Hierophant. Hierophant is really a yes. No? Kitang-kita ko dito na aabangan mo yung magandang sagot, magandang resulta, development, ganyan. Nakita ko dito pagpasa sa isang exam, pagpasa sa isang training, pagpasok sa isang industriya na napakamatatag, parang sobrang tagal na ng industriyang yan, at papasok ka dyan and you feel so belong, you feel like this is where I need to be, no? So congratulations. Meron din ako nakita dito para sa bahay or wedding, baka bubukod ka na, baka bibili ka ng bagong property, ganyan-ganyan. So congratulations. Umaayon sa'yo yung mga bagay-bagay. Okay? Hierophant, the Queen of Swords. Yes. Now, here you are really seeing the bright future para sa'yo. Dahil sa approval ng isang authoritative figure na ito, luminaw yung next 5 years, yung next 10 years ng buhay mo. At alam mo na kung ano yung mga bagay na dapat i-prioritize, dapat kong panindigan, dapat kong seryosohin. Napakalino ng future dahil sa matamis na sagot na ito. Congrats po. Okay? So Scorpio, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong one question mo. Okay? Inhale and exhale the answer. Nice. Ooh, beautiful. Nice, nice, nice. At the bottom, meron kang the 8 of Wands. Sabi dito, ay nasa tamang direksyon ka. Kung ano yung question mo, kung ano yung balak mong gawin, you're on the right direction. Kaya pinapayuhan ka to focus on that. Gawin mo yung mga karapat dapat na gawin para makadire-diretso ka dyan. Kung kailangan ng dokumento, kung kailangan ng permit, kung kailangan papirmahan yan, gawin mo yung nararapat. Dumaan ka sa proseso. And papasukin mo siya sa life mo. Alam ko na importante to, no? Malapit sa puso mo yung question mo na yan at alam mong dyan ka liligaya, dyan ka magiging fulfilled and contented, kaya wag mong sayangin yung chance. Believe in yourself. Meron kang deep, deep potential and possibility na magawa yung kinakailangan para dito. Kaya wag na wag mong pagdududahan ng iyong sarili. Okay? Sabi rin dito, your intuition ngayon ay napakalakas. Pag alam mong dapat ko itong gawin. Kapag medyo malabo pa to, pakinggan mo yon. Busisiin mo. Kapag meron kang alinlangan sa isang bagay o sa isang tao, pakinggan ang intuition at kalkalin ang truth.
armas mo ngayon ang katotohanan. Hindi ka pwedeng lumayo or umiwas sa truth. Kapag nakita mong ito yung katotohanan, panigan mo yon. Okay? And sabi dito, your heart's desires will come true. Kaya kailangan mas kapit ka sa iyong sarili. Focus, it will happen to you. Dire-diretso na yan. Okay? Divine justice is here para sa'yo. So if you're waiting for the answer yes or no, yes, 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 and yes. Congrats po. So, Scorpio, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung June 15 to 21. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you, Scorpio, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.